Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng palakpak na mula po sa ating mga puso. Palakpak na may kasamang pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos na mabuti at Diyos na buhay. Ngayon po, kausapin naman po natin mga sarili natin and let us declare, sagutin natin ang tanong na to, bakit ka nandito ngayon? Sabay-sabay po tayo. Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, nandirito po kaming lahat ngayon. We could have been somewhere else. Marami kaming pwedeng puntahan, marami po kaming pwedeng pagbakasyonan, marami kaming pwedeng gawin. Pero pinili namin, Panginoon, na magtipon-tipon ngayong umaga upang makilala ka pa namin, upang sambahin ka sa pamamagitan ng aming lakas, espiritu, isip at aming puso. Kaya hiling namin, Panginoon, sa pag-aaral namin ng inyong salita, mangusap ka po nawa. Dalangin namin po, Panginoon, na sa pagbubuklat po namin ng iyong makapangyarihang salita, ikaw po nawa ang magtanim nito sa aming mga puso. At hiling namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya pong sumaamin sa mga kalagitnaan namin at siya po, Panginoon, magbulong sa amin ng inyong pong katotohanan. Lead us, Lord God, this morning, and we thank you and we praise you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Kamatayan. Ano naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang ito? Kamatayan. Marami pong tao takot sa word na to. No, marami pong tao umiiwas na pag-usapan ito. Marami ho kapag pinag-uusapan, nabanggit yung word na kamatayan, kapag sinabi mo doon sa mga lolo mo, sa mga lola mo, sasabihin mo, lolo, gusto niyo ho ba bumili tayo ng insurance para memorial plan o funeral plan? Sasabihin nila, ba't niyo pinag-uusapan yan? Gusto niyo ba akong mamatay? Takot pag-usapan kapag kamatayan. Kapag nagdadrive ka sa EDSA, tapos nakita mo yung malaking billboard ng St. Peter, nakalagay, buy one, take one, na taol. Tapos sinabi mo sa nanay mo, Nay, buy one, take one, bili tayo. Magagalit sa'yo yung nanay mo. Tapos nakalagay pa ron, hurry until supply last. No, minamadali mo ba ako? Na magagalit pa. Ayaw ng mga tao na pinag-uusapan ang kamatayan. At pag ginamit mo yung word na yun, kamatayan, ano naiisip mo? Yung lalaki nakaitim, nakatalokbo, may hawak-hawak na karet, kakaritin ka. No, meron tayong takot dito po, hindi lang sa word na ito, kundi sa buong konsepto na to. Kaya pagka nabanggit yung word na yan, kamatayan, knock on wood ka agad. Kasi baka mamaya, magkatotoo. Di ba? People, all of us, we delay it. We do our best para ma-delay ang kamatayan. We do our best to deny it or even to defy death. Ayaw natin yung bagay na yan. So, lagi mong maririnig, pag mayroon nakaupo, sasabihin, galaw-galaw para wag pumanaw. Yan ang mga ginagamit natin ngayon di ba? Ayaw natin. Kaya yung mga bag natin, puno ng maintenance. Pag binuksan mo, para mapahaba natin ang ating mga buhay. Pero mga kapatid, no matter what we do, ano man ang gawin mo, kahit iwasan natin at wag natin pag-usapan, matatagpuan pa rin tayo ng kamatayan. Yung mga kilala natin tao, they did their best para hindi mamatay, pero namatay pa rin. No, yung mga mayayaman na tao, umabot man na 100 years old, namamatay pa rin. Walang nakakaiwas. Last time I checked, walang nakakaiwas sa kamatayan. So let me ask you this question. Takot ka ba sa kamatayan? Takot ka ba na mamatay? Ang pag-aaral po natin ngayong umaga will tell us, at ang pamagat po natin, do not fear, death is here. Huwag kang matakot kasi andrito na ang kamatayan. Samahan niyo po ako, aaralin po natin ang sinulat ni St. Paul sa mga taga-Korinto at medyo mahaba po itong verse na to. Babasahin ko po yung isang talata, then kayo naman po ang sumagot yung susunod po na talata. Okay? So makikita naman po natin sa slide natin, meron nakalagay doon, pastor, ako po yon. Tapos congregation, kayo naman po yon. So sagutan po tayo. Okay po? Ready po tayo. 1 Corinthians 15, 50 to 57. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos.
At ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana nang hindi nasisira. Kayo po. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Kayo po. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat, sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam naman ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Praise the Lord. According po sa binasa natin, bakit hindi natin dapat katakutan ang kamatayan? So para po sa mga nasa atin dito ngayon na may kabog, may kaba, pag binabanggit yung word na kamatayan, ito pong mensahe na ito ay para sa iyo. Lalong-lalo na kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ka talaga dapat matakot sa kamatayan. Bakit hindi dapat katakutan ng kamatayan? Una sa lahat, because death brings us to God. Ang kamatayan, ang ating tanging paraan para tayo po ay makarating sa Diyos. No, sabi po sa 1 Corinthians 15, verse 50, sabi niya, ibig ko sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa verse na yan, kung ikaw daw ay laman, ikaw daw ay dugo, hindi maaring makibahagi sa katawan ng Diyos. Dahil, bakit daw po? Ang katawang panglupa ay hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba makarating sa langit? Diba? Minsan po sa isang church na katulad nito, sabi ng isang pastor, lahat po ng gustong pumunta sa langit, magsabi ng Amen! Sigawan yung mga tao, Amen! Tapos sabi ng pastor, lahat ng gustong pumunta sa langit, lakasan nyo, isigaw nyo, Amen! Sigawan yung mga tao, Amen! Sigawan yung mga tao. Meron isang bata sa harapan, nakakita ng pastor, bakit hindi ka sumisigaw? Bakit hindi ka nag-amen? Sabi niya, Iho, bakit hindi ka nag-amen? Ayaw mo bang pumunta sa langit? Sabi po ng bata, gusto kong pumunta sa langit, pastor. Bakit hindi ka nakikisigaw ng amen? Sabi ng bata, mukhang paalis na po kayo eh. Minsan ganyan tayo. Lahat tayo gustong pumunta sa langit, pero walang gustong mamatay. Paano ka pupunta sa langit kung hindi ka mamamatay? Yun lamang po ang tanging paraan para tayo po ay makapunta sa langit. Para makapiling natin ang Panginoon sa pamamagitan lang po ng kamatayan. No, there's no other way. Bakit po? Because the only way to get to heaven is through death. Earthly flesh cannot enter heaven as it is. Ang atin po mga katawan ay corrupt. Ang atin po mga katawan ay marumi. Nung tayo po ay na-born again, nung tayo po ay pinanganak na muli, listen, ang na-born again lang is spiritu. Yung katawan, yung laman, hindi ho na-born again. So, kung ikaw ay Christian, ang Christian, yung spiritu, yung nasa loob, yung kaluluwa. Pero ang yung laman, kalaban pa rin po natin yan. Kaya napansin mo kanina umaga, ano sabi ng spiritu mo? Tumayo ka, Sunday ngayon, mag-worship ka kay Lord. Ano sabi ng laman? Matulog ka na lang. Diba? Masarap, malamig, November na. Magkalaban lagi ang espiritu at saka po ang laman. Therefore, ang pupunta sa langit yung espiritu. Yung laman, sabi po sa binasa natin, hindi maaring magmana ng kaharian ng Diyos. So, only death can bring us to heaven. Eternal life can be spent in heaven alone. No, pagdating po natin sa kalangitan,
Dadalhin tayo ng kamatayan sa Diyos at doon po natin may spend ang ating buhay na walang hanggan. So, kung ikaw ay Christian, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Okay? Maliwanag po yan sa sinasabi ng Bible. Kung tinanggap mo si Jesus, nagsuko ka ng buhay, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Ano naman gagawin mo sa langit? You will enjoy the presence of the Lord. Enjoyment po yan. 2 Corinthians 5 verse 8. Maganda po itong verse na ito. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito. Okay? Si Paul po nagsasalita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Bakit daw? Upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Sa English, ang sabi po dyan, to be absent in the body is to be present with the Lord. Kung ikaw ay nasa katawan, wala ka sa presensya ng Diyos. Pero kung ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ibig sabihin, kailangan iwanan mo ang katawan na ito. It is not, pag tayo po ay namatay, it is simply a change of address. Dito ka nakatira sa katawan na ito, gusto mo sa kalangitan, dilipat ka ng address, dilipat tayo dun sa address ng atin pong Panginoon. It's simply a change of address. And kung kayo po ay OFW, may mga OFW po ba rito? Kung kayo ay OFW at kayo po ay matagal na nagtatrabaho sa abroad, alam niyo po ba napakasarap kapag tayo po ay umuwi mula sa kung saang abroad ka man galing at nandito ka uuwi ka papuntang Pilipinas. Minsan ako po ay nagkaroon ng opportunity na bumiyahe abroad. At nung kami po ay nagkaroon ng stopover, nag-stopover po yung aking eroplano galing sa pinanggalingan ko, tumigil yung eroplano namin sa Abu Dhabi, doon po yung kanya stopover. Nagsakayan ang mga OFW ng mga Pilipino. At doon nagsakayan po, napuno po bigla yung eroplano mga OFW na Pilipino. Doon nagsakayan po itong mga OFW na Pilipino, alam niyo po napansin ko, tahimik sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kinakabahan, siguro excited. No? Kung OFW po kayo, alam niyo yung ibig ko sabihin, pag sakay sa eroplano, parang may kaba, anxiety, magkahalo na excitement at saka kung ano man, magkahalo. Tahimik lang po sila. And yung aming biyahe po mula Abu Dhabi, pauwi rito sa Pilipinas, siguro, I'm not sure, siguro mga 6 na oras. The entire trip na yun, tahimik lang ho yung aeroplano. Wala kang masyadong kwentuhan. Alam niyo naman mga Pilipino, pag nagkasama-sama, maingay. Pero yung aeroplano, tahimik lang po na ganyan. Noon pong pumasok na sa Philippine airspace yung aeroplano, naramdaman ko ho, yun yung mga tao, medyo lumikot ng kaunti. Medyo ikot-ikot na ng konti. No? Yung mga puwet nila, medyo hindi na mapakali, yung kanilang mga pwesto. At noon hong magsimula na pong mag-descent yung aeroplano, mga bandang Baguio siguro, nag-descent na aeroplano, nag-announce na po yung piloto. Sabi ng piloto sa PA, sa sound system, "We are now descending to Manila International Airport." Sabi na gano'n, no? Halo silang nagkagulo. Yung mga Pilipino, nagkagulo. At alam niyo po, ang hindi ko inaasahan, ito po, naririnig ko lang po ito kasi sa mga kwento-kwento. Nung aeroplano ay nakita na, bumababa na, nakita nila yung airport, bumababa na po yung aeroplano sa airport, pag touchdown ng aeroplano, doon po sa tarmac, pag touchdown ng aeroplano, nag-taxi ng kaunti yung aeroplano at nag-announce po yung piloto, "We have now landed to Manila International Airport." Nagpalakpakan, nagsigawan, yun yung mga Pilipino doon sa loob ng aeroplano. Hindi ko alam kasi hindi naman po ako OFW. Nakukwento lang po sa akin yan. Pero nakita ko po first hand. No, totoo pala na kung ikaw ay mga 2 years, 3 years na nagkontrata abroad, pag ikaw ay umuwi ng Pilipinas, paglapag ng aeroplano sa Pilipinas, sobrang excited, talagang nagsisigawan sila, talagang nagpapalakpakan sila, at saka hindi pa tumitigil yung aeroplano, kinukuha na nila yung mga bag nila. At gusto nang pumila kaagad. Sobrang excited. Alam niyo po, parang ganun lang po ang kamatayan. Tayo po ay umuuwi sa ating tunay na tahanan. Tayo po ay bumabalik sa ating pinanggalingan, sa ating pong Panginoon. That is the real meaning of death. Now, okay, makakapiling mo ng iyong pamilya, sobrang excited po yan.
Tayo po pag namatay, sa totoo lang, makakapiling na rin po natin ang ating mga pamilya. Yung mga nauna na sa atin, makakapiling po natin sila. Pero pagdating po natin doon, sa presensya ng Panginoon, andun tayo also to enjoy heaven. No, not only the presence of God, but also to enjoy heaven. 1 Corinthians 2, verse 9, ito pong sinasabi, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Pag pinadrawing ko po kayo ng heaven, ano idodrawing ninyo? Sigurado ako, idodrawing ninyo ulap. Di ba? Ano pa? Idodrawing ninyo kulay asul na background. Ano ba? Siguro may mga anghel na lumilipad-lipad. Di ba? At siguro may trono ng Diyos. Siguro ganun idodrawing natin. Alam niyo po, according sa binasa natin, hindi pa raw nakita ng mata, hindi pa raw narinig ng tenga, at hindi pa raw sumagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa atin. So, yung inyong naiisip ngayon na uri ng heaven, hindi yon ang heaven. Kasi sumagi sa isip natin eh. Siguro, pastor, yung heaven, ang daming elevator. Hindi, naisip mo eh. No, siguro sa heaven, hindi na ako magugutom. Hindi, naisip mo eh. Basta naisip mo, hindi yon ang heaven. Napakalimitado po ng isip natin. Ito lang isip mo, ito abot natin. Ang heaven po, lampas-lampas pa dyan ang abot ng isipan natin. So we're going to enjoy heaven. Parang yung OFW na kinukwento ko po kanina. Alam niyo po isang reason kaya yung mga OFW ay masayang-masaya sa kanilang pag-uwi, syempre, makikita nila yung kanilang asawa, yung kanilang mga anak, makikita nila. Pero alam niyo po, ang isa sa nagpapasaya sa mga OFW, pag umuwi sila, nagpapa-excite sa kanila, yung pundar nila. Gusto nilang makita, kamusta na kaya yung pinapagawa kong bahay? Kamusta na kaya yung farm na binili ko? Kamusta na kaya yung kotse na iniwan ko? Kamusta na kaya yung business sa dabi ng asawa ko, itinayo daw niya. Excited siya. Ito pala yung palaisdaan, ito pala yung ganito, ito yung ganyan. Now you enjoy. Hindi ko po alam kung meron dito na OFW na nagpatayo ng bahay habang siya ay nandoon sa abroad. Tapos, hindi niya na-enjoy yung bahay. Meron kaya dito? I hope wala. Kasi marami po OFW sa abroad, papadala ng pera, papagawa ng bahay. Tapos pagkagawa na yung bahay, puro picture ang nakikita niya. Sino ngayon ang nag-e-enjoy ng kanyang bahay? Minsan, katiwala. Diba? At least katiwala. No? Pero minsan, ang nag-e-enjoy ng bahay, at least yung katiwala, nagtatrabaho yun, empleyado. Pero minsan, nag-e-enjoy ng bahay, yung mga kamag-anak niya, yung mga pinsan niya, yung mga kung hindi niya kakilala kung sino. At minsan, wag naman sana, no? Sobra naman akong malisyoso eh. Minsan, mas maganda yung pag hindi na siya umuwi, atin na lang to, ha? Minsan, meron pang ganun. Lugi. Hindi na-enjoy. Kaya po yung mga OFW, pag uwi nila, asa na yung farm? Nasa na yung bahay? Nasa na yung business? No? So, enjoy na enjoy sila. Ganyan din ho tayo. Pag namatay po tayo, dumating tayo sa kaharian ng Diyos na hindi mo na-imagine ngayon kung ano itsura. Imagine mo yung BGC? Hindi yan. Imagine mo New York? Hindi yan. Imagine mo Shibuya sa Tokyo? Hindi yan. Mas maganda pa kesa dyan. Imagine mo Dubai, Burj Al Arab? Hindi yan. Mas maganda pa kaysa dyan. At pagdating po natin doon, listen mga kapatid, we are going to enjoy whatever it is up there in heaven. May enjoy po natin ang heaven. Siguro, sigurado lang ako sa heaven kasi nasa Bible, ginto daw yung nilalakaran natin. At saka medyo sigurado ako, hindi mainit. Pag kayo po ay namatay at pagkadilat ninyo mainit, baka hindi heaven yung napuntahan nyo. Okay? Alright. Okay ba? So, do not be afraid to die. Siyempre, iniiwasan natin mamatay. Pero lahat naman tayo mamamatay. Pero sana po kung mamamatay tayo, kung mamamatay ka o ako, sa tamang panahon. Hindi yung namatay ka dahil habang nagdadrive ka, nag-thrill ka, ano kaya mag-drive ako na nakapikit? O tapos nabangga ka. Hindi ganun uri ng kamatayan. Yung namatay ka dahil panahon na talaga para mamatay. Do not be afraid to die because death is gain. Ano po yung gain sa Tagalog? Tubo.
Hindi ka lugi. Ikaw ay tubo kapag tayo po ay namatay. Philippians 1:21. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kalain mo, pag ako pala kinuha ni Lord, pakinabang pa pala yun. Panalo pala ako pag namatay ako. Hindi tayo talo. The world says death is the end. But the Bible says death is the beginning. Kaya sa atin po, pag may namamatay, ang tawag po natin, gumraduate na. Kasi di ba pag graduation, nakalagay sa pader, commencement exercise. Ibig pala sabihin ng commencement, beginning. Tapos ka na doon sa pag-aaral, now magsisimula ka na sa buhay. Ganun po ang kamatayan. Tapos ka na sa buhay na ito, now magsisimula na tayo sa tunay na buhay natin after po ng ating kamatayan. That is commencement. So when a Christian dies, listen, when a Christian dies, hindi dahil sa inabandon na tayo ng Diyos. It's not God abandoning us, but it's actually God welcoming us. It is when our faith becomes sight. Sa Bible ngayon, sabi sa atin, live by faith, walk by faith. Pero pag namatay na po tayo, we are not going to walk by faith anymore. We will walk by sight. Kasi kita na po natin ng mukhaan ang atin pong Panginoon. At minsan po, lagi natin maisip, ang kamatayan ay para pong paggabi, di ba? Bukas ang ilaw natin. Minsan hanggang madaling araw, bukas ang ilaw natin. Pero kapag ka nag-umaga na, sumikat na ang araw, papatayin mo na yung ilaw. Kasi umaga na. Pag kinuha tayo ng Panginoon, parang pinatay mo yung ilaw kasi umangat na yung sikat ng araw. Mga kapatid, hindi ho kailangang katakutan ang kamatayan. Dahil ang kamatayan ay pag-uwi po natin sa ating langit na tahanan, pagsama po natin sa Diyos na ating pinaparangalan at minamahal. Kaya ang kamatayan po is something that is exciting. It is something that we are all looking forward to sa tamang kapanahonan. Pangalawa po, bakit hindi natin dapat katakutan ang kamatayan? Hindi natin dapat katakutan ng kamatayan sapagkat death transforms us. Una po, death brings us to God. Pag namatay tayo, makakasama natin ang Diyos. Sino ba ay ayaw nun? Pangalawa, pag namatay tayo, death will transform us. We will be changed. Babaguhin po tayo. Verse 51 to 53 ng unang Korinto 15. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. According sa verse na to, nabubulok daw tayo araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Araw-araw, nabubulok tayo. Ang tawag po dyan, wear and tear. Bumili ka ng kotse ngayon, ang ganda. Ngayon, pero mag-antay ka lang ng 1 taon, 2 taon, second hand na yan. May kalawang na yan. Diba? May dumi na yan. Wear and tear. Ganyan din po ang ating katawan. Tayo po ay nabubulok araw-araw. Patanda ng patanda, pahina ng pahina, pasira ng pasira. Tayo po ang tinutukoy dito. Naglalabasa ng ating mga sakit. Diba? Humihina ang ating katawan. Dumadami ang ating mga bawal. Kung ano-ano. At alam niyo po, siguro, in a positive note, habang tayo po ay tumatanda, nagkakasakit, alam niyo po, na-discover ko, natututo tayong magbasa ng lab result. Dati ang alam lang natin, CBC. Yun lang alam natin eh. Ay, CBC, okay lang. RBC, red blood, WBC, yun lang alam natin eh. Ngayon, alam na natin. SGOT, SGPT, liver. Creatinine, kidney. LDL, HDL, heart. Alam na natin ngayon, di ba? Gumagaling tayo, tumatalino tayo. No, kasi nga po, padami na ng padami ang naunawaan natin. Kasi po, ang katawan po natin ay
pabulok ng pabulok araw-araw. Totoo naman po yan, sayo sa gusto po natin. But death, according sa binasa natin, death or rapture, kung anong mauna sa kanilang dalawa. Pag nauna po yung rapture, ito po yung lahat tayo rito, nakaupo, nakikinig ng worship, no, nakikinig ng sermon, tapos bigla na lang mawawala yung katabi natin. O sana, lahat tayo mawawala. Na dahil kinuha na tayo ng Panginoon. Sabi, sa isang kisap mata, babaguhin tayo. Okay? Yun yung rapture. Pero kung wala pa yon at nauna ang kamatayan sa atin, yun naman po yun, it will transform us. Mababago, babaguhin ang atin pong katawan from earthly bodies to heavenly bodies. Yung mga katawan natin nabubulok, napapalitan po from mortal to immortal. Hindi na namamatay. At nung binabasa ko nga ito, sabi, mula sa nabubulok sa hindi nabubulok. Basurahan yung naiisip ko eh. Sinasabi to eh. Nabubulok, hindi nabubulok. Parang degradable, tsaka biodegradable. Mababago raw tayo, hindi raw tayo mabubulok yung mga katawan po natin. Parang, kasi kung tayo po ay mamamatay, haharap po tayo sa Diyos, di ba? Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos as is. Nang ganito, hindi pwede. Kailangan nating matransform. Halimbawa po, kung kayo po halimbawa ay pupunta sa outer space, hindi ka pwedeng pumunta sa outer space as is. Hindi pwede. Ano kailangan mong gawin? Kailangan mo magsuot ng spacesuit, astronaut suit. Di ba? Meron kang helmet, meron kang oxygen, meron kang kung ano-ano. Hindi pwede na as is. Kailangan matransform paglabas ng Earth. Kasi hindi na sa outer space, kasi hindi natin nararanasan yan. Sa ilalim ng dagat. Kung ikaw ay gusto mong masisid yung ilalim ng dagat at magtagal doon, hindi pwedeng as is. Pwede as is for a few minutes, pero kung gusto mong magtagal doon, kailangan mo magsuot ng scuba gear. Hindi ka pwedeng as you are. Huwag mo sabihin na ganito ako, haharap ako sa Diyos. Hindi. We will be transformed. Babaguhin ang ating katawan. Sabi nga, may katawang panlupa, papalitan po ng katawan na panlangit. Parang maski, wag na natin hirapan, sa kasal. Pwede ka bang pumunta sa kasal ng pambahay? Diba? May hiya ka naman. Pambahay, binigyan ka pa ng invitation, may motif pa, may nakalagay pa ng kulay. Tapos ikaw pupunta, naka-shorts, naka-sando. Diba hindi? You transform. Pati yung buhok mo, natatransform. Pati yung kilay mo, natatransform. Pati yung pilik mata mo, mahaba bigla. Ang galing. Diba? Alam niyo ba, ang mga kasal, side note, kung bakit laging alas 3 ng hapon ang mga kasal? Napansin niyo ba, may mga kasal ba kayo na attendan 9 a.m.? Di ba karaniwan 3 p.m.? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga ninong, ninang, tsaka yung mga ninang lang pala, tsaka yung mga abay, 6 na oras nagme-makeup. Mula alas 9 na umaga, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, yun, tapos na. Diba? Ganon kahaba ang makeup. Kaya hindi pwede magkasal na alas 6 ng umaga o alas 9 na umaga. Kasi alas 3 ng umaga pala magme-makeup na sila. So, alas 3 ng hapon ang kasal. Dahil po dyan. Dahil sa makeup. Natatransform. Kasal lang po yan, ha? Natatransform. Maski nga po rito sa church, mag-a-attend tayo ng worship service, natatransform tayo. Di ba? Meron ba dito hindi naligo? Hindi naman kasalanan, pwedeng umamin. Okay tayo, di ba? Naligo. Naligo tayo lahat. Siguro, I assume. Kasi, natatransform tayo. Ganon din po sa harap ng Diyos. Kaya lang po, dito sa lupa, we transform ourselves. Pero sa langit, only God can transform us. Bibigyan po tayo ng Diyos ng bagong katawan. A new body. Would you like that? Gusto mo ba yun? Gusto mo yun? Bagong katawan. Ayaw mo ba ng katawan mo? Bibigyan daw tayo ng bagong katawan. Parang ganito. Hindi, joke lang. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Makakaroon ka ng mga bago na internal organs. No, kung ikaw ay tinanggalan ng internal organs, kung ikaw ay tinanggalan ng gallbladder, babalik yung gallbladder mo. Kung ikaw ay tinanggalan ng appendix, babalik yung appendix mo. Pero hindi ka magkaka-appendicitis. No, kung ikaw ay tinanggalan ng kidney kasi binenta mo, babalik.
Yung isang kidney mo, makukumpleto ang ating katawan. Maayos po tayo lahat. Kung ikaw ay naputulan ka ng daliri sa Japan o sa Saudi, naging Christian ka na, babalik na. Yung mga pinutol po, mga kung naman tinanggal sa atin. Kung ikaw ay mastectomy, hysterectomy, babalik lahat. Yan po mga tinanggal na bahagi ng katawan natin na yan. We'll be given a new body na hindi nagkakasakit. Bibigyan tayo ng katawan na perfect. Yung kutis mo na yan, di ba? Babalik ka sa kutis baby. Kung senior citizen ka ngayon, babalik ka siguro sa pinaka-perfect na itsura mo. At alam nyo, yung mga profile picture nyo sa Facebook, yun ang magiging totoong kayo. Hindi na AI. Hindi na AI. Yung mga nasa desktop sa phone, no? Yun ang magiging totoong kayo. Hindi na kailangan umasa sa AI. Yun ang magiging itsura natin doon. Actually, baka hindi lang, lampas-lampas pa kaysa doon. Glorified body ang tawag po dyan. As originally intended in Eden. Nung nagkaroon po ng halamanan sa Eden, perfect body si Adan, perfect body si Eva. Kaya lang, nagkaroon po sila ng kasalanan. Sa Eden, hindi sila nabubulok. Tayo po, hindi tayo tatanda pagdating sa kalangitan. We will be transformed. We will be changed. Hindi ka magkaka-pimples. Hindi ka magkakasakit. Ngayon, ang mga bata ngayon, napansin nyo ba, may mga sticker sa mukha? Yung pimples nila, nilalagay ng sticker. Kaya pag nakakita kayo ng mga bata may sticker, pimples yun. Tinatakapan po nila ng pimples. Mga kamay po natin, yung mga mata natin, naniniwala ako, bibigyan tayo ng bagong mga mata. Kasi po, ngayon, pag tumitig ka sa araw, mabubulag ka. Pag tumitig ka sa Diyos, ay lalong matutunaw ka. Pero pagdating sa kalangitan, bibigyan tayo ng bagong mga mata. Makikita natin na maayos ang Diyos. Mahahawakan natin siya, bibigyan tayo ng malilinis na mga kamay. Dahil mahahawakan po natin, makakasama natin ang Panginoon. We will be transformed. Pero unlike, hindi katulad sa Eden, we will not die anymore. Hindi na ho tayo mamamatay. At dahil diyan, para pong ang kamatayan ay para pong caterpillar. Caterpillar. Ano bang caterpillar sa Tagalog? Alam niyo na yun. Uod? Hindi naman. Higad. Okay, caterpillar. Yung pong caterpillar na yan, nakita ninyo na umaandar-andar siya sa sanga. Susunod na tingin ninyo, naging cocoon. Di ba? Naiba na yung caterpillar. Naging cocoon na siya. At may isip natin, kung hindi natin alam, kawawa naman. Akala mo, patay na yung caterpillar. Gano'n siya katagal doon sa cocoon? Ilang araw siya doon. Hindi siya kumakain. No? Talagang hibernate lang siya sa loob ng cocoon. Pero pagkatapos po niya doon sa loob ng cocoon, biglang lalabas siya at paglabas po niya, ang layo na itsura niya sa caterpillar. Siya po ay naging paru-paro. Akalain mo, caterpillar, gumagapang siya, pero ngayon, lumilipad na siya. Hindi na siya gumagapang lang. Caterpillar, kumakain lang siya siguro ng mga dahon-dahon o kung ano-ano, baka lupa, kinakain niya eh. Pero nung paru-paro na po siya, nasa mga bulaklak na siya. Lipat-lipat na siya sa mga bulaklak. Caterpillar, anong kulay lang yan? Minsan kulay brown lang yan eh. Minsan green. Pero kapag paru-paro, colorful na siya. Ang ganda-ganda na iba. Hindi lamang po na iba ang kanyang itsura, na iba ang kanyang pagkatao. Na iba ang kanyang buhay. Dahil siya po ay dumaan sa kamatayan. Ganyan po tayo. Pagdating po natin sa kalangitan, we will be changed. We will be transformed. Kaya hindi ho nakakatakot ang kamatayan. Sa una, ba't di dapat katakutan? Because it will bring us to God. Pangalawa po, we will be transformed. At pangatlo, bakit po hindi dapat katakutan ng kamatayan? Because death reminds us of Judgment Day. Pinapaalalahanan po tayo, nire-remind tayo, wina-warningan tayo. Pinapaalala ng kamatayan sa atin. Easy ka lang ha. May paghuhukom, baka nakakalimutan mo, meron darating na paghuhukom. 1 Corinthians 15:56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kinonekta po ni Paul yung kamatayan with sin and with the law.
No? Because death is the visible reminder that sin has consequences. Nalalaman natin, ba't ba namamatay ang tao? Dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang tao. Kung hindi dahil sa kasalanan, di wala sanang namamatay. Pero dahil sa kasalanan, it becomes a visible reminder na tayo po ay makasalanan at ang kamatayan ay hindi po katapusan, kundi ito po ay entrance into the courtroom of God. It's a good reminder. No, it's a good reminder. Ilang memorial service na po, o ilang patay na po ang inyong napuntahan, nadalaw, na-attendan sa buong buhay nyo. Dami na. Ako bilang pastor, dose-dose na po kada taon. Yung pong pinupuntahan natin ng mga namamatay. At sa buong panahon po ng pagkapastor ko, daan-daan na po ang mga namatay. At minsan ako pa po mismo yung naglilibing. Hindi yung naglilibing na ako yung sabihin, memorial service. Ako yung nagme-memorial service. Ang dami ho. I hope each time na tayo po ay dadalo sa isang memorial service, I hope mareremind po tayo, balang araw ako nakahiga dyan. Balang araw mamamatay din ako. Balang araw, mareremind po tayo na may kamatayan pala talaga. Kagabi lang, kausap ko to eh. Kahapon lang, kachat ko to eh. Baka dumating yung panahon, yun namang kaibigan mo nagsasabi tungkol sa'yo, kahapon lang kasama ko to, nag-coffee pa kami. Nangyayari po talaga ang kamatayan. We need to be reminded na hindi po ang buhay natin ay walang katapusan. No, we need to be reminded that that reminds us of our accountability to God. No, we are reminded na tayo po ay merong pananagutan sa atin pong Panginoon. No, ang ganda ng word na accountability. Hindi ko lang kung merong accountant dito. Accounting, accountant, accountability. Ibig sabihin, balanse, binabalanse. Kung mayroong accountant dito, alam niyo yung mga accountant, hindi nakakatulog yan hanggat hindi balanse. Hanggat hindi 0-0. Lalo na ako sa bangko nagtatrabaho, no, hanggat hindi nagsi-0-0 yung kanilang balanse, hindi yan nakakatulog. May narinig pa nga ako, kaibigan ko sa bangko nagtatrabaho. Kapag ka nakita nila na hindi balanse, inaabunuhan na lang nila para makauwi na sila. Kung aabunuhan lang naman, 50, 100, aabunuhan na lang nila. Kaysa naman magtagal pa sila ron. Tayo po ay mag-accounting din sa harap ng Diyos. No, we will have accountability sa harap po ng Panginoon. May pananagutan po ang lahat. Ang ating mga salita, ang ating mga gawa, ang ating mga desisyon sa buhay ay pananagutan po natin. Hebrews 9:27. Itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda. Kasama na po sa plano. Wala nang tanggalan, nakatakda. So mamamatay po tayo at pagkatapos huhukuman po tayo. Buti na lang may kamatayan. Nare-remind tayo, oo nga pala. Meron nga palang accounting. Meron nga palang darating na check sa akin. Parang work from home. Yun mo nga nag-work from home dito. Uso ngayon yan eh. Yung mga work from home, di ba hawak mo oras mo? Now actually, work from home, basta nag-in ka na, naka-log-in ka na, hawak mo ng oras mo. Yung iba, nasa labas na, yung iba, nagkakapi na, yung iba, natutulog na. May kilala ko, work from home, tulog eh. Pero you are reminded that at the end of the day, hahanapan po tayo ng output ng boss natin. Okay, nag-work from home ka, pinabayaan kita, 8 hours, 9 hours ng trabaho mo. Okay? O ngayon, tapos na yung 9 hours work mo, 8 hours work mo, asan ang report? Hahanapin ng boss mo yan. Ito pinagawa ko sa'yo, 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na nagawa mo at the end of the day? Babayaran kita eh. Dapat magawa mo yan 5 na pinapagawa ko sa'yo yan. Kasi yan ang work for the day mo. Tayo pong lahat, work from earth. Darating po ang panahon, haharap po tayong lahat sa Diyos. Titignan po ng Diyos ang mga ginawa natin. Nagbulakbul ka. Lahat po tayo hahatulan ng atin pong Panginoon. And that is a very good reminder. That's why mag-ingat po tayo. Sa mga salita po natin, mag-ingat po tayo. Sabi po sa Bible, Matthew 12, 36-37. Tandaan nyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita
na sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. According to the Bible, hindi po ako yan. No, hindi po ako nananakot. Pero sana natatakot kayo. Siyempre, nakakatakot din naman talaga yan. Harap tayo sa Diyos. Yung palang mga sinasabi natin, recorded. Oh, hindi lang recorded, transcribed. Meron pala tayong mga, sa ilalim, meron tayong mga subtitle. Nare-review pala lahat ang mga sinasabi natin. Lalo ako nakakatakot. Pasermon-sermon pa ako dito. Tapos yung pala mga sinasabi ko, mali. Yung pala mga sinasabi ko, mali ang motibo or kung ano-ano pa man. Lahat po tayo ay mananagot sa ating mga salita. So pag-ingatan po natin. Kamusta ba salita natin? Masyado bang matalas? Masyado bang masakit? Totoo ba? Yung mga sinasabi natin, ihaharap po natin yan sa Panginoon. Di lang po sa salita, pati sa gawa. Romans 2, 6-8. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kung hindi sa kasamaan. Okay? Sa Bible po ito, binabasa ko na lang para hindi ko na masyadong pinapaliwanag ng detalyado. Kasi mas maganda, nababasa po natin mismo from the Word of God. So, pananagutan po natin ang ating gawa, ang ating salita, at tuwing nakakakita po tayo ng taong namamatay, we are reminded, humaharap siya sa Diyos. Ako rin, buti na lang. May time pa ako para mag-isip-isip. That's why, if you're a Christian, Christians do not fear death. Hindi po tayo natatakot sa kamatayan bilang mga Christian. In fact, we are excited. Tulad po ni Paul. Paul was excited to die. 2 Timothy 4:8. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Paul, nung nalaman niya na mamamatay na siya, wow! Tuwang-tuwa siya. Tuloy natin pagbabasa. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Tayo po yan. Binabanggit niya dyan. Nung bata po ako, nung bata tayo lahat, yung mga teachers natin, ang isang kinakatakutan natin na word, pag sinabi ng teacher natin, finish or not finish, pass your paper. Minsan nakakatakot yun Yung class, get 1/4 sheet. Nakakatakot Pero pag sinabi niya, finish or not finish, pass your paper. Talagang wala. Pasa mo na yung paper mo. Mga kapatid, when we die, finish or not finish, pass your paper. Kaya habang tayo po ay hindi kinukuha ng Panginoon, be reminded. May mga nauna na kinuha ng Panginoon, reminder sila sa atin. Ngayon, darating ang panahon, tayong kukunin ng Diyos, tayo naman ang reminder doon sa mga naiwan sa atin. So let us be glad. Let us be glad that God is reminding us. So ang mga faithful, ang mga tapat sa Diyos, is never fearful. Ang mga nagtatapat ay hindi natatakot. Panghuli po, bakit hindi dapat katakutan ng kamatayan? Very importantly, because death proclaims Jesus' victory. Ang kamatayan po ay nagdedeklara that Jesus is the winner, na panalo ang Panginoon sa kamatayan para maipahayag ang tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan. 1 Corinthians 15, 54 and 55, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Ano po sinasabi? Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? No, parang nanunukso pa siya Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Parang nagaan siya, asa na ang galing mo? O asa na, labas mo na. Kasi po ang kamatayan ay nawala na ng kapangyarihan. Nawala na po ng kamandag. Di ba pag nakakita kayo ng cobra,
Takot ka, habulin ka ng kobra eh. Pero pagka sa YouTube, nakapanood po ako, yung cobra, pinaglalaroan niya, nagpapatuklaw pa siya. Kasi natanggalan na ng kamandag. Natanggalan na ng pangil yung cobra. Kaya sige, tuklaw ka dyan. YouTube pa siya. Kasi wala ng kamandag. Ang kamatayan daw po ay hindi dapat katakutan dahil ito ay wala ng kamandag. Kaya sabi niya, nasa na ang kamandag mo? Nalupig na, natalo na ang kamatayan. At tuwing may namamatay, when we die, God's victory is highlighted. Na-spotlight ang kapangyarihan at panalo ng Diyos kapag tayo po ay namamatay. Bakit po? Because death was supposed to be the entrance to hell. Dapat po ang kamatayan, ito yung pinakapintuan papuntang impyerno. May nakita po akong bahay, pinag-usapan namin kahapon ng nanay ko. May nakikita po kaming bahay na may pintuan na ganyan. Pag nasa loob ka ng bahay, may pinto. Pero pag bukas mo ng pinto, wala nang laman. Pag ikaw dire-diretso, mahuhulog ka bigla doon sa kabila. Kasi hindi natapos yung bahay. Kaya kung ikaw hindi mo alam yung nangyayari, dire-diretso ka lang, akala mo CR, hulog ka bigla doon sa kabila. Alam nyo, ganun ang impyerno. Ganun po ang kamatayan. Ganun dinesign ng dyablo ang kamatayan. Pintuan. Lahat ng dadaan sa pintuan na yan, laglag sa impyerno. At nakapila po tayong lahat. Pila tayo sa pinto, bukas yung pinto, hulog tayo ron. Lahat ng dumadaan sa kamatayan, papunta ho lahat tayo sa kapahamakan. Yun po ang design ng dyablo sa pamamagitan po ng kamatayan. But, dahil po kay Jesus, death becomes a doorway to heaven through Jesus. Ano nangyayari? Yun ang pinto, nakabukas, kapag naglakad ka, mauhulog ka sa bangin, pero ang ginawa po ng Panginoon, yung pintuan na rin na yun, nilagyan niya po ng tulay. Kaya pagkabukas ng pintuan, pagdaan mo sa kamatayan na yun, naglagay si Jesus ng tulay, at kapag binuksan mo yung pinto, maaari kang tumulay patungo sa Panginoon, to safety, to paradise. Yun na po ngayon ang papel ng kamatayan. Naiba na po ngayon ang ibig sabihin ng kamatayan. Death reminds Satan of his defeat. Nare-remind si Satan lagi. Pagka tuwing may namamatay na Christian, nare-remind siya, dati lahat ng dumadaan dyan sa pintuan na yan, pupuntang impyerno Akin lahat Pero ngayon, eto na naman, may dadaan naman na Christian, hindi na naman napunta sa akin. Naagaw na naman sa akin ni Jesus. Yun ang naiisip ni Satan kapag may namamatay na Christian. Dati kanya tayo lahat. Pero ngayon, naagaw na tayo ni Jesus. No, tuwing may namamatay na Christian, parang napapaso si Satan. Nare-remind siya. Naalala mo yung ex mo kapag binabanggit ang pangalan, parang napapaso ka. Huwag mong banggitin yan. Ang pangalan niya, Brian. Huwag mong banggitin yan. Ganun din si Satan. Tuwing may namamatay na Christian, nare-remind siya. Akin dati yan Pero ngayon, kay Jesus na yan. At dahil naagaw na ang kamatayan, nobody should go to hell. Wala na dapat na tao na pumupunta sa impyerno. Ulitin ko, naagaw na ni Jesus ang kamatayan, ito yung pinto ng kamatayan, naglagay na siya ng tulay, wala na dapat nauhulog sa tulay na yan. Wala na dapat nalalaglag. Lahat dapat nakakatawid. Dapat. Many years ago, meron pong deadly na sakit sa Pilipinas. Ang pangalan, tuberculosis. TB. Tuberculosis. So deadly, na kahit presidente ng Pilipinas pa, namatay sa tuberculosis. Pakilala niyo kung sino? Manuel Quezon. Kaya nga merong Quezon Institute dyan sa Quezon Ave. Presidente ng Pilipinas, namatay sa tuberculosis, uubo-ubo, lumuluwa ng dugo, namatay. Ganon ka-deadly ang tuberculosis. Pero makalipas po ang ilang dekada, Quezon Institute, nag-research. Naka-research po sila ngayon ng gamot sa tuberculosis. Ngayon po,
kung ikaw may tuberculosis, kung may TB ka, ano kailangan mong gawin? Pumunta ka sa health center ninyo, sa barangay, sabihin mo, excuse me, kahit umuubo-ubo ka pa, may TB po ako, penging gamot. Ang gagawin po ng barangay, bibigyan ka ng gamot pang 1 buwan. Okay, 30 days. Tapos, sasabihin, bumalik ka dito after 30 days. Tapos babalik ka na naman, 2 buwan, hanggang 3 buwan. 90 days na gamutan, libre. Okay 90 days, iinom ka ng gamot, libre. Babalik ka lang 3 beses sa health center, tanggal ang tuberculosis mo. Tanggal ang TB mo. Wala na dapat namamatay sa tuberculosis sa Pilipinas. Ba't may inilibing ako a few years ago na matay ng tuberculosis? Nag-isip ako bakit ganun? Merong gamot sa tuberculosis, punta ka lang sa health center, libre pa. Ba't namatay sa tuberculosis to? Bakit namatay? Tingin nyo. Hindi nagpunta sa health center. Nagpunta man sa health center, hindi ininom ang gamot. O kaya naman, ininom man yung gamot, hindi bumalik para kumuha ng panibagong batch ng gamot. Hindi tinapos yung 90 days. Ang ending, siya ang tinapos ng tuberculosis. Ano ngayon may isip natin? Ano naisip yung word ngayon para dyan? Sayang. Sayang. Konting effort, hindi ka na mamamatay sa tuberculosis. Ang dami naghirap para magkaroon ng gamot sa tuberculosis. Ang dami nag-research, ang daming matatalinong tao, ang daming pondo para lang magkaroon ng libre. Kukunin mo na lang, iinumin mo na lang. Hindi mo pa ininom, namatay ka patuloy. Yan po si Jesus. Sabi ko kanina, wala na dapat namamatay sa tuberculosis, wala na dapat pumupunta sa impyerno. Maski isang tao, wala na dapat. Kasi pagdaan mo sa pinto ng kamatayan, may tulay. Si Jesus lang ang tulay, tatawid ka lang. Anong mahirap doon? Anong nakakatamad doon? Ayaw natin doon? May mga tao pa na umaayaw doon, hindi ko maintindihan. May mga tao pa sasabihin, magkita-kita tayo sa impyerno. Bakit kita-kita kayo? Kayo na lang. May tulay Pagdating mo sa tulay, tatalon ka pa? May tulay na nga. So mga kapatid, huwag nating sayangin ang opportunity na to. Na huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magpabaya. Kasi eto na, ginawa na ni Jesus yung trabaho, ginawa na niya yung research, ginawa na niya yung bayad, libre na ang lahat. Kailangan na lang natin sumuko. Punta ka lang sa health center, pa-check up ka, aminin mo. Oo, may TB ako. Kasi iba nahihiya No? Ubo-ubo, tapos takip-takip. Aminin mo doon, Dok, may TB po ako, penging gamot. Tapos tuloy-tuloy mo lang siya. Ganon din po ang Panginoong Yesus. Aminin mo lang, Panginoon, may sakit ako, kasalanan. Ayoko mahulog doon sa kamatayan sa impyerno. Ang kailangan ko po, tumawid sa pamamagitan nyo. Nagtitiwala po ako, naniniwala ako, sumusuko po ako, pengi pong lunas. At bibigyan po tayo ng Panginoon. Kaya po, ang mga Christian, ito sinasabi ko kanina pa ang mga Christian, hindi takot mamatay. Ang mga totoong Kristiyano, naramdaman nila, gumaling yung tuberculosis nila na sakit. Kasi pagka ininom mo yung gamot, dati hindi ka makatayo, iniinom mo yung gamot, unti-unti ka na nakakatayo. Dati, lumuluwa ka ng dugo, ngayon hindi ka na lumuluwa ng dugo. Dati, ubo ka ng ubo, ngayon hindi na, na-transform, nabago ang buhay. Nakakapagtrabaho ka na ngayon, nakakatakbo ka na ngayon. Ganyan ang mga Christian. Para tayo may tuberculosis, pero nung ininom natin yung gamot, which is Jesus, because sin is a disease. Nung ininom mo yung gamot, si Jesus, nawala na rin yung sama ng pagkatao mo. Nawala na yung pagmumura mo. Nawala na yung mga ginagawa mong masama, paglalasing mo, yung pagtaya mo sa loto, nawala. Ay, may tinamaan yata, sorry. Nawala. Di ba? Na-transform. Nabago ang buhay natin. Kaya yun ang totoong Christian Kaya totoong Christian, hindi siya natatakot.
Ang totoong Christian, hindi siya natatakot. Nakunin mo man ako, Lord, walang problema. Kasi pinagaling mo na ako. Nabago na. Paano mo nalaman na pinagaling kita? Obvious, Lord, oh. Nabago, oh. Dati payat-payat ko. Ngayon, gumanda na ang katawan ko. Kasi wala na yung sakit. Wala na yung kasalanan. Kaya pag tinanong mo, pag ikaw ba dumaan sa ospital, papapasukin ka ba? Pag iniskan ka? Oo, kasi wala akong sakit. Dahil kay Jesus. Ganon din po tayo. Pagdating sa langit, i-iskanin tayo. Kung sino man, kung si San Pedro man yung nando doon, i-iskanin tayo, papapasukin ka. Kasi titignan, wala na yung sakit, pinagaling ka na ni Jesus. You are saved because of Jesus. That's why, ang title nga natin, Do Not Fear, Death is Here. Kung Christian ka, tulad ni Paul, excited tayo, tagal ko namang mamatay. Tagal naman ni Lord, nakunin ako. Ang daddy ko po nagkasakit at nahihirapan po siya rito sa mundong ito. Gustong-gusto po ni Daddy, Lord, pag nagpe-pray kami, kunin mo na ako, Lord. Hindi naman masama loob ko sa iyo, Lord. Kaya lang, kesa naman aray ako ng aray dito, kunin mo na ako, Lord. Total, yung mga anak ko naman, maayos na. May mga apo na naman ako na maayos. Yung buhay namin, maayos. Hindi ko na iniisip yung mga anak ko. Kunin mo na ako, Lord. Kaya yung pong kanyang kamatayan, nung mamatay po ang daddy ko, walang tampo. Excitement lang. Talaga masasabi ng daddy ko, I do not fear death. Praise God, andyan ang kamatayan. Tulad din ni Paul, ganoon din po ang sabi ni Paul. Nung malaman niya na bibitayin na siya, tuwang-tuwa ang pobre. Ang saya niya, ay praise God, mamamatay na ako. Kasi po, hindi siya takot sa kamatayan. So tayo po, paano ho natin malalaman? O ano po ang dapat natin gawin habang tayo po ay buhay pa? Andirito pa ho tayo. What should we do? What should we do while we are still alive? Ano po ang dapat natin gawin habang tayo po ay hindi pa kinukuha ng kamatayan? Tuloy ho natin ang pagbabasa. 1 Corinthians 15, 57 to 58. At gusto ko po, sabay-sabay natin basahin ito ng malakas mula sa puso. Okay, ready? Go. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 58. Kaya nga, mga kamanamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Napakaliwanag nito pong verse na ito. At ito po yung gusto kong iwanan na verse sa ating lahat ngayon pong hapon na ito, ngayon pong umagang ito. Nawa po ay mapunla sa puso natin ito pong verse na ito. Ano pong dapat natin gawin? Sabi diyan, magpasalamat sa Diyos. Matuturo tayo magpasalamat sa Diyos. Huwag ho nating ubusin ang buhay natin ng puro reklamo. Huwag ho natin sayangin ang buhay natin na puro negatibo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Thank you, Lord. Ginising mo naman ako ngayong umaga. Thank you, Lord. May kakainin ng pamilya ko. Salamat po, Panginoon. Minahal mo kami. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan. Magpasalamat. Bilangin natin. Ang dami na ipagpapasalamat natin sa Lord. Ang dami. Ang dami talaga. Sabi nung kanta, kung aking bibilangin ang pagpapala mo sa akin, kukulangin ang mga butil ng buhangin. Totoo naman talaga yan. Learn to be grateful to God. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka. Bago matulog, magpasalamat ka. Kung kakain, magpasalamat ka. Thank you, Lord. May kinakain na naman kami. In everything, give thanks. Be a grateful person. Tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Magpasalamat habang nabubuhay. Pangalawa po, ang sabi, magpasalamat. Pangalawa, magpakatatag. Magpakatatag at huwag kayong matitinag. Kasi po darating ang mga pagsubok sa buhay natin. Susubukin tayo talaga. Kung lalaki ka, magpakatatag ka. May darating na mga chicks. May darating na mga kaopisina na sexy. No, may darating na mga kapareho mo ring mayabang. Magbubugbugan kayo. Magpakatatag at huwag matinag. No, pag may mga nagsasabi sa'yo na hindi mo na kailangan magdasal, magpakatatag. Tulad ni Job, di ba sabi ng asawa ni Job, no, sumpain mo na yung Diyos at nang mamatay ka na, magpakatatag ka.
may mga susubok sa uri ng ating pananampalataya, kung totoo ba tayo o hindi, kung matibay ba tayo o hindi, magpakatatag at huwag matitinag. At pangatlo, panghuli, sabi niya, maging masipag. Sabi sa uli, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit daw? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Sino kaya rito ang pag sinabi ko na itaas ang kamay kung ikaw ay masipag sa Diyos? Huwag mo na itaas. Huwag mo itaas. Pero sana, ako, pastor, without pride, without yabang, in all humility, nagpapakasipag ako para sa Panginoon. I hope all of us, masasabi po natin yan. Alam nyo, sa English, ang ganda niyan. Babasahin ko po sa English itong verse na to. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi raw po nawawala ng kabuluhan. Ang ganda ng word, sabi niya, give yourselves fully. Ilang percent yun kapag ka fully? 100%. Ibigay mo na daw lahat-lahat mo. Nung bata kami, naglalaro kami, mga tabla, pati pato. Sali mo na lahat. Sa taya mo, itaya mo na lahat sa Diyos. Kasi po, hindi ka lugi. Actually, lugi ka kapag ka hindi mo tinaya lahat sa Diyos. Pagka sinabi mo sa Kanya, Lord, kalahati lang ako . Yung kalahati ko, kay Satan to . Yung kalahati sa'yo, bakas kayo. Di ba? Hindi, lugi ka. Ibigay na po natin ang buong buo, lahat-lahat sa atin pong Panginoon. Do not be a part-time Christian. Meron akong post sa Facebook, kalagay doon, a part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Siyempre, yung mga devil, ang gagaling niyan. Tapos tayo, laro-laro, sila seryoso. Do not be a part-time Christian. Kasi po, a one-half Christian is a one-whole nonsense. There is no such thing, 50% Christian. There's no such thing, 75% Christian. Even, there's no such thing as 99% Christian. It's either you're not a Christian or you are a Christian. Yun lang pagpipilian dyan, yes or no lang. Walang and or. Yes or no lang. So ngayon po umagang ito, mga kapatid, that is my question and that is my challenge. Handa ka na ba kung kukunin ka ng Diyos? Wag naman sana. Wag mo sana ngayon. Pero kung sakali na kukunin ka ng Panginoon, will death be a welcome thing for you? Or is it something that you deny, defy, or delay so much? Ngayong umaga, mga kapatid, I challenge you, isuko mo na. Lahat-lahat, ibigay mo na sa Diyos. Sino ba nakakaalam? Sino ba nakakaalam kung paglabas natin dito sa bulwagan na to, meron pa tayong mahabang buhay? Nobody knows. Nobody knows. Kahapon, nasa sementeryo kami, o 2 days ago, may mga puntod na malaki. May mga puntod na maliit. Ba't may puntod na maliit? Bata pa yun . Kasi may namamatay kahit bata. May namamatay kahit ng matanda. Walang puntod na pang matanda lang, kasi matanda lang namamatay. Hindi. Pumunta po kayo sa ospital. Merong matanda sa ICU, meron din bata sa ICU. At di mo masasabi na mauuna yung bata dahil bata pa siya. Pareho lang nasa ICU yan. Any of them can go anytime. Nobody knows, mga kapatid. And the best thing we can do is surrender our lives to Jesus. Huwag natin paglaruan, huwag natin isugal, isuko natin ang atin pong buhay sa Panginoon. Manalangin po tayo. At kung meron dito sa atin ngayon na hindi sigurado ang magiging buhay niya pagkatapos ng kamatayan, kapatid, para sa iyo mensaheng ito. Sabi mo sa Panginoong Hesus, aminin mo, Lord, makasalanan ako. Lord, kailangan kita. Ama, iligtas mo ako. Ayokong mabulid sa impyerno. Kailangan ko ng tulay patungo sa kalangitan. Panginoong Hesus,
Ginagawa kitang Panginoon. Sumusuko ako. Inaalay ko ang buhay ko. Sa iyo na ako mula ngayon. Susunod ako. Maglilingkod ako. Magpapakasipag ako. Kapatid ko, ikaw ang nananalangin na ito. Kung para sa iyo ang panalangin na ito, sabihin mo yan sa Diyos ngayon. Sabihin sa Kanya, Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Susunod ako sa iyo at ikaw ang maghahari sa akin. Ama namin, ngayong umagang ito, pakinggan mo po ang panalangin ng inyong mga anak. Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. At nawa nga po, Panginoon, sa pagkatok mo sa puso ng aking mga mahal na kapatid ngayong umaga, ikaw nga po, Panginoon, magbigay ng kaligtasan sa kanino man na nangangailangan po ng inyong paghipo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa iyo lang, Panginoon. Umaasa po kami. Ikaw po, Panginoon, ang magpatawad, maglinis at magligtas dahil ikaw ay tagapagligtas. Iligtas mo po, Panginoon, ang sino mang kaluluwa na hindi paligtas. At nawa bigyan niyo po ng pagpapakumbaba, ng pagsusuko at pagsunod ang kaluluwang ito. Ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy na inilalapit po namin sa inyo ang aming pong pagtitipon. Inaalala namin ngayong umaga ang banal na hapunan. Sa pamamagitan po ng iyong dugo, sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong katawan, kami po ay iyong iniligtas. Sa pag-aalaala namin ng banal na hapunan, ngayong umagang ito, maalala rin po nawa namin, Panginoon, ang inyong paghihirap. Maalala namin, Panginoon, ang inyong mga ibinayad para kami po, Panginoon, ay hindi na kailangang mabulid sa kapahamakan. Dalangin namin po, Panginoon, na ikaw po ang siyang luminis sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, sa pag-alala natin ng banal na hapunan ngayong umaga, magpalinis tayo sa Diyos. At ihanda natin ang ating mga puso, ating mga isip, sa ating paglapit sa Kanya ngayong umaga.